Umabot na sa mahigit 100 pamilya ang nananatili sa Delpan Evacuation Center sa Maynila. Inilikas sila mula sa Isla Puting Bato matapos gumuho ang ilang bahay dahil sa malalakas na alon. Ramdam din ang hagupit ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Mula sa Marikina, saksi live si Bam Alegre. Bam! Ato, magandang gabi. Dito muna sa Marikina ay naging patuloy ang pag-ulan, bagamat hindi ito kalakasan. Yung mga sasakyan ay banayad ang pagpapatakbo sa mga kalsada dahil ito ay basa. Dito naman sa Marikina River, naging mahigpit ang pagbabantay ng mga kawani ng rescue team dito sa level ng tubig ng ilog. Dahil inaantabayanan nila kung ito ay aabot ba sa 15 meters. Ito hindi na umakyat ng 14 meters sa buong maghapon. Sa ibang bahagi naman ng Metro Manila, dama rin ang masungit na panahon. Ilang bahay sa tabing dagat ang inanod ng tubig. Dahan-dahan kayo dyan, baka Literal na nilamon ng dagat ang halos 30 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sugatan ng ilang residente. Oh, yan na, babagsak na yung tulay. Ay, may dugo? Hala! Binabagsak din ng hangin at ulan ang mga bahay sa gilid ng Road 10 sa bahagi ng Vitas. Basang-basa kami sa ulan. Humihingi sana ako ng tulong kasi yung bahay ko nasira. Ako lang po nag-iisa. Wala akong kasama. Sa kasagsagan ng ulan, isang senior citizen ang nahulog sa dagat. Buti na lang at nailigtas. Lumungayo ka dyan, pumunta ako sa ilalim. May dumating naman na isang rescuer. Sabi ko, pare, hawakan mo. Malaki na po yung tubig eh. Oho. Eh, buti nga po, may nagre-rescue ko kanina. Maghapong umulan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Abot gutter ang baha sa Taft Avenue sa tapat ng NBI at sa may PGH. May mga napalusong sa baha. Baha maging sa ilang bahagi ng Roas Boulevard. Alas 2 ng hapon, nagsuspindi ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila. At least nagsuspend sila na hindi na kami umabot kung lumakas man yung ulan mamaya. Para na rin po mas madali sa mga commuters na makauwi kaysa abutan pa po ng ulan mamaya na mas malakas. Sa Malabon, baha naman sa Rizal Avenue Extension patungo sa direksyon ng City Hall. Dahil dyan, embudo ang mga sasakyan. May mga sasakyan nagmaniobra pabalik, habang ang iba nagbabakasakali pa rin sumuong sa isa hanggang 2 talampakang baha. Tumirik pati ang armored van na ito. Stop na kayo? Ano na kami sir, tumiinit yung namin sir, yung armor. May libreng sakay ang City Hall para sa mga stranded at may ilang jeepney ring nakangahas mamasada. Pero kulang pa rin sila kumpara sa mga pasahero. Ngayon na lang ulit sila binaha kahit todo kayod pa rin ang pumping station sa Tulyahan River. Hindi nito kinakaya ang volume ng tubig dahil sa nasirang navigational floodgate sa katabing Navotas na tinamaan ng isang barge. For 2 years, wala kaming baha dito masyado eh. Kaya ngayon na lang ulit. So, tsaka dinadredge pa nila kasi yung putik na nasa ilalim ng ng navigate. Sa Teachers Village, Quezon City, may bumagsak na puno sa panulukan ng Maginhawa at Malingap Streets. 2 nakaparadang sasakyan ang nabagsakan. Munting-muntikan pa ang isang dumaraang AUV. Wala namang lubhang nasaktan. Binaha rin ng Timog Avenue Corner Scout Tobias at Araneta Avenue. May mga tumirik ding sasakyan sa Amoranto. Hanggang bewang naman ang baha sa may Santo Domingo. Sa ngayon, nakataas ang La Nina Alert ng Pag-asa. May 70% tsansa raw na mabuo ang La Nina mula Agosto hanggang Oktubre. Posible itong tumagal hanggang unang bahagi ng 2025. Ayon sa DOST, dapat paghandaan ang posibilidad ng mas malalakas na bagyo. Ang problema kapag La Nina po ang pinapag-usapan, karamihan po ng mga bagyo ay dumediretso papuntang Pilipinas. Instead na magkukurbada ay diretso lang siya, most likely magla-landfall. Mas malapit ang pinapanggalingan, mas closer sa Philippines. So ibig sabihin, kailangang handang-handa tayo. Kasi nga, short na ang travel time niya. Live mula rito sa Marikina para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.